Welcome back sa ating channel. Ito na ang part 2 ng season 2 ng ating kwento tungkol sa isang lalaking gustong maghiganti sa minahal niyang babae. Bago natin simulan ang kwento, shout out sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating channel. Salamat kina Kevin, Michael Yape, Gabriel Antonio Sulaiman, Jonel Marbella at Melencio Ederio. Sa nakaraang episode, nalaman ni Gaso na nagtutulungan si Makabe at Yoshino. Ituloy natin ang kwento. Ito na ang chance ni Gaso para manipulahin si Yoshino. Kung sasabihin ni Gaso kay Aki ang sekretong sabuatan sa pagitan ni Yoshino at Makabe, siguradong magagalit ito sa dalawa. Tinakot din ni Gaso si Yoshino na sasabihin niya ang mga ginagawa ni Yoshino sa magulang nito, kaya natigilan si Yoshino at pinakinggan ang mga sinasabi ni Gaso. Nagalit si Yoshino at sinabihan si Gaso na hindi ito karapat-dapat para kay Aki at ginagawa niya lang ang mga bagay na sa tingin niya ay tama at nakakabuti kay Aki. Alam din niya nagsisinungaling si Gaso kay Aki, ngunit hindi na naituloy ni Yoshino ang gusto niyang sabihin dahil nakikita niya ang kanyang sarili kay Gaso. Iniwan ni Gaso si Yoshino at sinabihan ito na layuan silang dalawa ni Aki, lalo na at isusumbong niya ito sa kanyang mga magulang. Nanghina si Yoshino dahil sa nangyari at napaluha din. Sa kabilang banda, nahihirapan pa din sina Aki at Makabe na ipakita kay Muriel kung paano magmahala ng isang Japanese couple. Hinila ni Makabe si Aki para mag-holding hands while walking habang sinusundan sila ni Muriel. Habang patuloy na naglalakad ang dalawa, sinabi ni Makabe na hindi niya inakala na darating ang araw na maglalakad sila ni Aki sa France nang magkahawak kamay. Ganon din si Aki na nadala na din ng sitwasyon. Nagtitigan ng dalawa, ngunit na-distract si Aki dahil sa mga sinasabi ni Muriel sa likod nila. Pinagsabihan ni Aki si Muriel na huwag silang gambalain ni Makabe dahil focus sila sa pagtulong sa kanya. Pinunasan naman ni Makabe ang pasmado nitong kamay. Ganon din si Aki na kumuha ng panyo mula sa bulsa ng coat nito. Pinagpatuloy nilang dalawa ang paghahawak kamay habang naglalakad para tulungan pa din si Muriel. Maya-maya pa, nag-collapse si Aki sa daan dahil nagugutom na ito. Niyaya tuloy ito ni Makabe na kumain magkasama para magkaroon ulit ng energy ang dalaga. Nakaupo sa isang bench si Aki habang naghihintay sa mga pagkain na binili ni Makabe. Umupo si Makabe sa bench at sinabi kay Aki na kailangan nilang maging sweet sa pagkain dahil nanonood pa din si Muriel sa kanila. Naisip ni Makabe na kailangan nilang pakainin at subuan ng isa't isa. Lumayo agad si Aki kay Makabe dahil sa labis na kahihiyan. Hindi makontrol ni na Makabe at Aki ang pamumula ng kanilang pisngi pero handa pa din silang gawing romantic ang pagkain nilang dalawa. Nanginginig na inalok ni Aki ng sandwich si Makabe at sumunod naman si Makabe kahit sobrang awkward ng sitwasyon. Hinawakan ni Makabe ang kamay ni Aki para tumigil ito sa panginginig para makain niya ang sandwich. Ngunit dala ng labis na kahihiyan, hindi nila tinuloy ang pagpapakain sa isa't isa at itinapon ang sandwich papunta kay Muriel. Nagsimulang kumain si Aki mag-isa at biglang may asong lumapit dito. Hinawakan ni Aki ang aso at sinabing bawal dito ang sandwich. Nakita din agad na may-ari ang aso at hinila ito papalayo kina Aki. Sinabi ni Makabe na hindi nagbabago si Aki at mahilig pa din ito sa aso. Tinanong ni Aki si Makabe kung saan ito nabalitaan na mahilig siya sa aso dahil hindi naman siya nagkukwento dito. Isa pa, wala na ding aso si Aki ngayon simula nang namatay ang mga huli niyang aso. Huminga na malalim si Aki at sinabihan si Makabe na makinig sa kanyang sasabihin. Balak ikwento ni Aki ang dahilan kung bakit malakas siya kumain at kung bakit gusto niya tanggihan ang feelings ni Makabe. Sa isang flashback, nagpupumilit si Aki na makita si Yoshino ngunit may bulutong daw ito. Habang naglalakad pabalik, narinig ni Aki ang pag-aaway ng kanyang mga magulang. Lumabas si Aki para makipaglaro sa kanyang mga aso. Tumakbo ang isa sa mga aso ni Aki sa gate dahil may isang matabang bata na pinagkakaisahan ng 3 pilyong bata. Inutusan ni Aki ang aso nito para takutin ng 3 bata dahil nanggugulo ang mga ito sa harap ng kanyang bahay. Naiwan ang matabang bata na umiiyak. Ang pangalan ng bata ay Masamune at binigyan ito ni Aki ng panyo para may pamunas ito sa mukha nito. Pinatigil ni Aki sa kaiiyak si Masamune at dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Sa mga sumunod na araw, pinag-aagawan si Aki ng kanyang mga magulang. Pumupunta din si Masamune sa bahay nila para makipaglaro. Isang araw, nagdala si Masamune ng regalo kay Aki, ngunit tinanggihan ito ng batang babae dahil nauumay na ito sa mga regalo na bigay sa kanya ng kanyang mga magulang. Umiyak si Masamune
Hindi dahil tinanggihan ni Aki ang regalo nito, kung hindi dahil nalulungkot ito sa pag-aaway ng mga magulang ni Aki. Nagulat si Aki sa kabaitan ni Masamune, ngunit hinila nito ang matabang pisngi ng binata para tumigil ito sa kaiiyak. Sinabi din ni Aki na itetrain niya si Masamune para hindi na ito mabuli pa ng mga piliyong bata. Tinawag ni Aki ang aso nito para habulin si Masamune at magsimula itong tumakbo. Tumawa naman ang tumawa si Aki dahil kay Masamune. Pagkatapos ng ilang araw, nagpakuha ng picture magkasama sina Aki at Masamune. Araw-araw, tinuruan ni Aki si Makabe kung paano maging malakas at matibay kaya naman sumaya si Aki sa kabila ng pag-aaway ng kanyang mga magulang. Isang araw, hinamon ni Masamune ang mga piliyong bata sa playground. Tagumpay ang patibong ni Masamune para sa mga bata dahil na din sa tulong ni Aki. Binomba ni Masamune ng fire extinguisher ang mga bata at simula noon ay hindi na siya ulit ginambala ng mga ito. Pinagtapat ni Aki na kaya niya tinutulungan si Masamune ay dahil gusto niya itong maging masaya. Mas may pag-asa kasi sumaya si Masamune kaysa kay Aki dahil maghihiwalay na ang mga magulang nito. Umiyak ang batang Aki at dali-dali itong niyayakap ni Masamune. Nag-promise si Masamune kay Aki na hindi niya ito iiwan kahit na kailan at palagi niya itong susuportahan. Ngunit sa kabila nito, hindi na muling nagpakita si Masamune ayon sa kwento ni Aki kaya nagulat si Makabe. Sinabi ni Aki na nagkaroon siya ng feelings para kay Masamune at gustong-gusto niya ang chubby cheeks nito pati na ang mga bilbil nito. Simula noon, natuto si Aki na kumain ng madami para mawala ang kanyang stress. Ngayon nagpakita na si Gaso ni hindi man lang ito nakitaan ni Aki ng pagka-guilty dahil sa ginawang pag-iwan nito sa kanya. Hindi na din daw ito ganoon kabait kagaya ng dati. Labis na nagulat si Makabe dahil iniisip ni Aki na si Masamune ay si Gaso. Isa pa, ibang-iba ang kwento ni Aki mula sa mga naaalala niya. Pinagtapat din ni Aki na hindi niya matatanggap ang feelings ni Makabe sa kanya dahil takot siya na masaktan at malungkot muli. Nagagalit naman si Makabe dahil si Aki mismo ang dahilan kung bakit niya iniwan ang dalaga dahil binasted siya nito at tinawag pang mukhang paa ng baboy. Sa katunayan, tandang-tanda pa ni Makabe kung paano siya namitas ng bulaklak para lamang ibigay kay Aki. Pinuntahan pa nga ulit ito ng mga piliyong bata at hinabol hanggang sa loob ng mansyon ni na Aki. Nagpakita si Aki sa may bintana at sinagawan si Makabe na hinding-hindi ito mai-inlove sa kanya kahit na kailan dahil mukha itong paa ng baboy kaya naman labis na nasaktan si Makabe. Hindi tuloy maintindihan ni Makabe kung bakit mas nalulungkot pa si Aki kaysa sa kanya. Hindi na tuloy napigilan ni Makabe ang kanyang sarili at tinanong si Aki kung bakit tinawag siya nitong mukhang paa ng baboy. Galit na galit si Makabe at sinigawan pa nito si Aki. Sinabi nito na deserve ni Aki ang masaktan dahil sa ginawa niya. Lumabas agad si Muriel para kalmahin ang sitwasyon. Ngunit, nagalit na din si Aki dahil sa mga sinabi ni Makabe na hindi niya maintindihan. Kinagabihan, nakita ni Gaso si Aki na malungkot na naglalakad. Gusto sanang i-comfort ni Gaso si Aki ngunit tumakbo ito agad nang hindi man lang siya kinakausap. Pinuntahan pala nito si Yoshino para umiyak dito. Naisip naman ni Yoshino na siya ang dahilan kung bakit umiiyak si Aki dahil sa mga nagawa niya 8 years ago. Dito na nagtatapos ang part 2 ng season 2 ng ating kwento. Salamat sa panonood. Mag-like, share, comment at subscribe ka na para updated ka sa aming mga video uploads.